Buti kaya mong mag-alaga ng 4 na bata at pag-aasikaso dito sa bahay niyo. Kapag nanay na talaga, magagawa na ang lahat kahit imposible na para sa iba. Sa bagay nga. Pero dapat kasi kumukuha na kayo ng kasambay eh. Kaya niyo naman eh. Ang hirap na kasing magtiwala sa panahon ngayon eh. Totoo naman yan. Pero syempre, yung kukunin yung mag-asawa, yung kilala nyo na ang pagkatao. Sasabihin ko din kay Alex. Kailan nga pala ang kasal niyo ni Lara? Totoo ba na sa West lang kayo magpapakasal? Sa 1 buwan na. At sa West nga lang talaga. Dahil yun ang napagkasunduan namin. Kayo lang ni Kuya Alex ang imbitado at ilang kaibigan. Hindi ako makapaniwala na simpleng kasal lang ang hiningi sa'yo ni Lara. Kung ako lang talaga masusunod, gusto kong ibigay sa kanya ang pangarap na kasal ng kahit na sinong babae. Pero sabi niya, hindi naman daw yun ang pangarap niya. Paano kasi probinsyana ang mapapangasawa mo, hindi sosyal? Gusto lang niya kasi maging practical din. Saan ninyo balak magpakasal? Sa probinsya nila. Nandun kasi ang lola niya eh. Bakit doon pa? Ang layo sa kanila eh. Hindi ako makakapunta. Ate naman, ikaw na nga lang ang pamilya ko na malapit eh. Hindi ka pa dadalo? Alam mo naman na 4 ang anak ko at busy din ang asawa ko sa trabaho niya. Bibigyan ko na lang kayo ng regalo. Iba pa rin kasi kapag nandun kayo. Gustuhin ko man, alam mong mahirap. Di sige, ikaw ang bahala. Huwag ka na magtampo. Bibigyan kita ng pinakagusto mong regalo. Malay mo makapunta kayo. Sa 1 buwan pa naman yun eh. Ayokong mangako, baka magtampo ka pa eh. Ay siya nga pala, kailan ang sakay mo sa barko? Pagkatapos pa ng kasal namin ni Lara. Ang swerte ng girlfriend mo, no? Biruin mo, probinsyanang nakabingwit ng seaman. Ate, kahit naman probinsyana si Lara, nakatapos naman yun eh. Nakapagtrabaho din naman sa Maynila. Hindi halata sa kanya na laking probinsya siya eh. Kapag kinasal na kayo, saan kayo titira o siya? Doon muna siya sa kanila habang nag-a-apply siya ng trabaho. Kasama naman niya ang lola niya ron eh. O sige, congrats sa inyo ni Lara sa nalalapit ninyong kasal ha. Salamat ate. Ang pagiging maldita ay hindi lang basta pagiging mataray o masungit. Isa itong ugali na maaaring makasakit ang damdamin at unti-unting makasira ng relasyon sa pamilya at kaibigan. Ang mga salitang pabigla-bigla at may halong lait ay nagiiwan ng sugat na hindi agad naghihilom. Tandaan, ang kabutihan at paggalang ang tunay na sukatan ng pagkatao. Magandang araw sa inyo, Miss Gwen, at sa lahat ng mga masugid ninyong taga-subaybay sa araw na ito. Magdadalawang taon na po ako nakikinig sa inyong channel. Gaya ng iba, hindi rin kumpleto ang araw ko kung walang bagong kwento ako napapakinggan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lara. 30 years old na po at kasalukuyang buntis. Tubong kapis po ako at nakatira na ngayon sa Laguna. Sa barko na po nagtatrabaho ang asawa ko nung magkakilala kami. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa hipag ko. Kung paano nabago ang ugali nito dahil sa kababalaghang naganap noon. Sayang naman, hindi makakapunta ang ate mo. Mahihirapan kasi siyang bumiyahe. Lalo na 4 ang anak nila. Hindi naman pwede ang bayaw ko kasi may trabaho. Akala ko kasi makakapunta siya dahil nasa Laguna lang naman siya. Hindi na nga makakapunta ang 2 mo pang kapatid dahil parehong nasa ibang bansa. Nagbigay naman ng regalo sa atin si Ate Mabel. Ikaw lang tuloy ang walang kapamilya na dadalo sa kasal natin. Ayos lang naman. Nandiyan naman ang lola mo eh. Para ko na rin siyang lola. Sa bagay, noon pa man parang apo na ang turing niya sa'yo. Tuwang-tuwa nga siya dahil magpapakasal na tayo. Siya nga pala. Tuloy ba ang paghahanap mo ng trabaho? Oo naman. Bakit mo na itanong? Naiisip ko kasi na bakit ka pa magtatrabaho? Kaya naman kitang buhayin. Alam mo naman na may lola ako na kailangan ko ring suportahan. Magkano lang naman ba ang gasto sa lola mo? Ako nang bahala sa inyo. Sigurado ka ba? Oo naman. Dito ko na lang sa bahay. Alam mo kasi, mainipin akong tao. Maghahanap pa rin siguro ako kahit yung ekstrang pagkakakitaan kahit dito lang sa bahay. Kung wala kang mahanap, ayos lang yun. Iniisip ko nga na sana bago ulit ako makalis baka buo na tayo. Yun nga din ang sabi ni Lola Liway.
Pareho talaga kami mag-isip ng lola mo, no? Pansin ko nga rin. Nasaan nga pala ang lola mo? May pinuntahan lang siya. Mamaya nandito na rin yun. Nagugutom ka ba? Ipagluluto kita? Magpapahinga na lang muna siguro ako. Napagod ako sa biyahe. Mukha kang ang inaantok. Sige na, matulog ka na muna sa kwarto. Gisingin mo na lang ako kapag dumating na ang lola mo, ha? Hindi ko na talaga kayang labanan ng antok ko eh. Ulila na kami pareho sa magulang ni Dominic. Bata pa lang ako, namatay na ang mga magulang ko kaya si Lola Liway na ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Si Dominic naman nasa koleyo siya nung sabay na mamatay ang mga magulang sa isang aksidente. Ang ate Mabel niya ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid at bunso naman siya. Ang 2 pa niyang kuya parehong nasa Japan at dun nakatira kasama ang pamilya. Ilang beses ko palang nakasama ang ate niya kaya hindi ko pa kabisado ang ugali. Pero tingin ko na mamabait ito gaya ng sabi ni Dominic. Nagluluto na ako ng hapunan namin nang dumating si Lola Liway. Nang silipin ko nga si Dominic para gisingin, naawa naman ako dahil halatang pagod. Hinayaan ko na lang siya magpahinga. Hayaan mo na lang ang asawa mo makapagpahinga. Ano ba yung niluto mo ngayong hapunan, ha? Sinigang na isda po, Lola. Tamang-tama sa malamig na panahon. Kaya nga po itong niluto ko ngayon. Sino nga pala ang kasama ni Dominic? Wala po. Hindi nakasama ang ate niya dahil busy at hindi naman kaya bumiyahe na ganitong kalayo na may 4 na anak. Hindi rin makakapunta ang mga kaibigan ko. Alanganin po kasi, may mga trabaho sila. Ayos lang ba na? Tayo-tayo lang sa kasal ninyo. Oo naman po. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit sa West nyo lang gustong magpakasal eh. May kakayanan naman si Dominic na pakasalan ka sa simbahan. Ako po ang may gusto noon, Lola. Tsaka kung magbago ang isip ko at gusto ko nang magpakasal sa simbahan, pwede naman po. Kahit sa mismong kasal mo, umiral na naman yung kakuriputan mo. Nagiging praktikal lang po ako. Kuripot ka talaga, yun ang sabihin mo. Manang-mana ka talaga sa nanay mo nung nabubuhay pa siya. Sigurado na natutuwa ang inay ngayon dahil sa kanya ako nagmana. Sigurado yon. Sigurado din na ipinagmamalaki ka nila dahil lumaki ka na mabait at masunuring bata. Kahit matagal na silang wala, namimiss ko pa rin po sila. Ako rin naman. Nay, Tay, ikakasal na po ako sa 1 linggo. Sana kasama ko kayo sa mahalagang araw na yon. Kapag nagkaroon na kayo ng anak ni Dominic, kung paano kita pinalaki, ganun din sana ang gawin mo sa magiging anak ninyo. Opo, Lola, para lumaki rin siya na katulad ko. Hindi naman kasi lingid sa inyo na iba na ang panahon ngayon eh. Masyado na mapupusok ang mga bata at hindi na marunong sumunod sa mga magulang. Iba pa rin talaga ang mga kabataan noon. Kaya nga po mahalaga ang paggabay ng mga magulang. Minsan rin kahit anong gabay ng mga magulang, meron pa rin nalilihis ang landas. Isa na po sa nagiging dahilan ng pagsama sa mga maling barkada. Malaking impluwensya rin po kasi ang mga kaibigan. Isa yan sa kinatatakutan ko noon habang lumalaki ka. Salamat naman at wala kang naging kaibigan na nag-impluwensya sa iyo sa masama. Dahil hindi po kayo nagkulang ng paalala sa akin noon. Minsan naiinis na ako dahil sa isip ko ang kulit nyo na. Pero habang nagkakaedad ako, naisip ko po na para din naman sa kabutihan ko ang sinasabi ninyo. Istrikta lang si Lola Liway sa akin habang lumalaki ako pero kahit kailan hindi ako nakatikim sa kanya ng palo. Puno rin ako ng pangaral mula nung bata ako. Akala ko nga nung makatapos ako ng pag-aaral hindi niya ako papayagang magtrabaho sa Maynila. Dahil napakalayo at wala naman akong kakilala doon. Pero pinayagan niya ako. Basta ang bilin niya, lagi akong mag-iingat at dalhin ko ang mga pangaral niya kahit saan ako pumunta. Halos 4 na taon din ako nagtrabaho bilang office staff sa isang private school.
Maayos naman ang sahod ko at nakakapagpadala ko ng pera kay Lola buwan-buwan. Kinailangan ko lang tumigil muna at umuwi dito para tingnan ng lola ko. Tumawag kasi ang tiyuhin ko na lagi daw hinihimatay si Lola. Kaya naman daw siyang tingnan-tingnan ng tiyuhin ko pero dahil mahal ko ang lola ko, mas pinili ko na umuwi na lang. 2 buwan na ako nandito sa amin nang sumunod si Dominic. At formal na hiningi ang kamay ko sa lola ko. Pasensya na po kayo, Lola, kung napahaba ang tulog ko. Mabuti nga nakapagpahinga ka eh. Kumusta na nga po pala ang kalusugan nyo? Maayos na iho. May iniinom po ba kayong gamot? Herbal lang iho. Hindi naman kasi ko sanay sa mga tableta eh. Sa bagay nga po, hiyangan lang talaga din yan. Hindi daw pala makakadalo ang kapatid mo sa kasal ninyo ni Lara. Hindi nga po eh. Pasensya na po kayo, Lola. Ayos lang iho. Naipaliwanag naman na ni Lara ang dahilan eh. Naiintindihan ko naman. Nangihinayang lang ako na wala akong makikilala ni isa sa pamilya mo. May ibang pagkakataon pa naman po eh. Oo nga. Sabi din naman pala ni Lara, pagkatapos ng kasal ninyo ilang araw ka lang mamamalagi at aalis ka na. Ganoon na nga po, Lola. Sa inyo ko na po muna ipagbibilin si Lara kapag nakaalis na ako. Kahit hindi mo sabihin yan, akong bahala sa apo ko. Pasensya na po sa abala. Alam ko na napapasarap ang kwentuhan ninyo. Handa na kasi ang hapunan. Tara na sa kusina. Tara na iho, baka kanina ka pa nagugutom. Kanina pa nga po eh. Tamang-tama ang ulam natin ngayon dahil malamig. Paborito mo rin ang niluto ko. Talaga? Mukhang mapaparaming kain ko nito . Natutuwa ako at palagay na ang loob mo sa bahay namin. Dahil simula pa lang po, mainit na ang pagtanggap niyo sa akin. Magaling akong kumilatis na mabuting tao. Kaya unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong hindi nagkamali ang apo ko. Nakakataba naman po ng pusong sinasabi niyo. Gaya po ng pangako ko, aalagaan ko at hindi sasaktan si Lara. Ilang beses mo na yang sinabi. Naniniwala naman na kami sa'yo. Hindi ako magsasawa na ulit-ulitin yun. Dahil yun naman talagang nilalaman ng puso ko. Kumain na nga tayo. Baka gutom lang yan. Dumating ang araw ng kasal namin. Lola at tiyuhin ko lang ang dumalo sa araw na yon at mga testigo. Kumain na lang kami sa labas gaya ng plano. Kahit simple lang ang naging kasal namin para sa akin, yun ang pinakamasayang sandali sa buhay namin. Ang nakakalungkot lang ang araw ng pag-alis ni Dominic para sumakay ng barko. Sabi ko nga mag-ipon lang kami at pwede na kaming magnegosyo. Mahirap kasi yung may asawa ka pero malayo naman. Nangako naman siya na laging tatawag sa akin. Ang bilis talaga ng panahon. 1 buwan na akong may asawa. Hindi naman ako naninibago na wala si Dominic. Dahil kahit nung magkasintahan pa lang kami noon, lagi na siyang wala sa tabi ko. Iniisip mo na naman ba ang asawa mo? Hindi po maiwasan, Lola. Mahirap talaga na malayo sa asawa. Lalo na bagong kasal lang kayo. Naranasan ko yan noon sa lolo mo na laging nadedestino sa ibang lugar. Wala naman akong pagpipilian dahil yun ang sinumpaan niyang tungkulin bilang sundalo. Naisip ko nga po na maghanap ng trabaho kahit dito lang sa atin. Akala ko ba nag-usap na kayo ng asawa mo na hindi ka na magtatrabaho? Oo nga po, kaya lang naiinip na talaga ako eh. Dapat magpaalam ka muna kay Dominic. Ngayong may asawa ka na, kailangan lahat ng gagawin mo ipapaalam mo sa kanya. Sasabihin ko po sa kanya kapag tumawag siya sa akin. Lola, bakit nga po pala napapadalas ang alis ninyo? Saan ba kayo nagpupunta? Saan pa ba di sa mga kamag-anak natin? May kinalaman po ba yan sa lupang gustong kamkamin ng mag-asawang Paredes? Ganun na nga. Hinihingi lang naman nila ang opinyon ko eh.
Unang salta pa lang ng mag-asawang yun dito, iba na po ang kutob ko sa kanila. Ako rin naman, kaya hindi ako nakikipagkaibigan sa kanila eh. Alam kong merong kapalitang kabutihan na ipinapakita nila sa mga taga rito. Paano po kaya yan? Yung ibang taga rito, naisanla na sa kanilang mga lupa. Ngayon ginigipit sila na bayaran na kasama ng tubo. Kung hindi, tuluyan ang mawawala sa kanilang mga titulo. Yun talaga ang intensyon nila. Ang gipitin ng mga taga rito. Kahit anong gawin nila, hindi nila magagawang kamkami ng lupa ng mga taga rito. Baka po gumawa sila ng marahas na hakbang. Yun din ang inaalala ng tiyuhin mo eh. Narinig ko po na balak daw nilang gawing resort ang lupa ng mga taga rito. Okay lang sana ang plano nila kung sa legal nila nakuha ang lupa. Kaso, niloko nila ang mga taga rito sa mga buladas nila at matatamis na pangako. May kasalanan din naman ang mga taga rito. Hindi sila nag-iisip. Mababait po kasi ang mga taga rito, kaya madali silang magtiwala sa mga dayo. Huwag niyo na po silang sisihin. Titingnan ko kung anong magagawa kong tulong. Mamaya makikipag-usap ulit ako sa tiyuhin mo. Huwag naman po sana kayong magpagabi ng uwi. Minsan kasi natatagalan ako na pakikipag-usap sa kanila eh. Kung tutuusin, pwede naman po silang humingi ng opinyon sa kapitan natin. Pero sa inyo pa rin lumalapit ang mga taga rito para humingi ng payo. Pati ang kapitan natin sa akin pa rin lumalapit para hingi ng opinyon ko. Mas ako daw kasi ang pinapakinggan kaysa sa kanya. Malaki po talaga ang respeto ng mga tao sa inyo. Siguro nga. O paano? Aalis na muna ako ha? Gusto niyo bang samahan ko kayo? Wag na iha. Kilala kita. Maiinip ka lang doon. O sige po, mag-iingat kayo. Naging punong barangay din ng lola ko ng 3 termino dito sa lugar namin kaya malaki pa rin ang paggalang sa kanya ng mga taga rito. Sa edad na 60, matikas pa rin at matalas ang pag-iisip niya. Yun nga lang dahil sa kasipagan noong araw ang dami na rin niyang nararamdaman sa katawan. Mula nang umuwi ako dito sa amin, paghahalaman na lang ang inatupag ko. Sayang naman kasi ang lawak ng bakuran namin kung wala man lang tanim. Kung gaano ko kahilig sa halaman, kabaliktaran naman ni Lola Liway. Gusto rin sana niya magtanim pero hindi siya nakakabuhay kaya mula nun, hindi na siya humawak ng halaman. Habang dinidiligan ko nga ang bago kong halaman na nasa paso, biglang tumawag si Dominic. Busy ka yata. Hindi naman. Nagdidilig lang ako ng mga halaman ko. Wala kasing magawa eh. Si Lola Liway naman, araw-araw umaalis ng bahay. Ha? Saan naman siya pumupunta? Di ba masama sa kalusugan niyang mapagod? Hindi rin naman kasi masabihan eh. Tsaka hindi niya matiis ang mga taga rito na hindi tulungan. Mabait at matulungin talaga si Lola Liway no? Sinabi mo pa, kaya nga mahal na mahal siya ng mga taga rito. Siya nga pala, meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Naiinip na kasi ako dito sa bahay eh. Gusto ko sanang magtrabaho kahit malapit lang dito sa amin. Wala kasi akong maisip na pwedeng pagkakitaan na nandito lang sa bahay. Sabi ko na nga hindi ka rin makakadisa hindi magtrabaho. Hindi naman kasi ako sanay na walang ginagawa eh. Para akong magkakasakit kung dito lang ako sa bahay. O sige, pinapayagan na kita magtrabaho. Basta dyan lang malapit sa inyo ha. Oo naman, salamat ha. Ano ko ba? Hindi mo naman kailangan magpasalamat pa eh. Kumusta ka na nga pala dyan? Meto, medyo masama ang pakiramdam. Kagabi pa kasi ako nilalagnat eh. Kaya pala parang may kakaiba sa itsura mo at namumula ang mga mata mo. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, huwag ka mag-alala. Maayos naman ang lagay ko. Kahit na, hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala sa'yo, no? Okay na ako, gagaling na ako. Dahil nakita na kita kahit sa video ko lang natin. Ay, nambola ka pa. Masyado ka namang seryoso. Natawa ka pa dyan. Naalala ko tuloy ang sitwasyon ni Lola Liway dati.
Nag-aalala talaga siya kapag nadedestino sa malayo ang lolo ko noon. Hindi siya mapakali at laging kinakabahan. Sundalo naman kasi ang lolo mo nun eh. Ako naman nandito lang sa barko. Kaya hindi mo kailangan mag-alala katulad ni Lola Liway. Hanggat nasa malayo ka, mag-aalala ako sa'yo. O sige na, tumawag lang ako para makita ka. Magpapahinga na muna ako ha. Mag-iingat ka dyan, huwag magpapakapagod at kumain ka para bumalik agad ang lakas mo. Marami pa akong binilin sa kanya kaya natawa na lang talaga siya. Ganito rin kasi si Lola Liway kapag nagbibilin kung paano ko aalagaan ang sarili ko nung nasa Maynila ako. Hindi rin kasi maiwasan nagkakasakit ako doon. Pagkatapos ng video call namin ng asawa ko, itinuloy ko na rin ang ginagawa ko. Pero ang isip ko na kay Dominic pa rin. Nang mga sumunod na araw, ganun pa rin ang ginagawa ni Lola Liway tuwing umaalis ng bahay. Ayos na rin naman ang kalagayan ni Dominic. Ako naman sinubukan ko na mag-apply ng trabaho. Naghihintay na lang akong tawagan ng mga in-applyan ko. Lingid pala sa akin, kausap ni Dominic ang ate Mabel niya at may hinihiling siya rito na may kinalaman sa akin. Pansamantala lang naman eh. Ayoko lang kasi na ipagkatiwala sa ibang tao ang mga anak ko. Hindi kasi ako sigurado eh. At saka wala rin kasamang Lola Liway niya sa bahay nila. Oh, di ba sabi mo magaling na rin naman ang lola niya? Oo nga. Kaya lang matanda na rin naman yun eh. Lola nga niyang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagtatrabaho sa Maynila. Hindi naman siya magtatagal eh. Eh di ba sabi mo rin, naghahanap siya ng trabaho? Eh di ako na lang muna magpapasahod sa kanya. Ayoko mangako sa iyo ate ha. Sasabihin ko lang sa kanya, pero hindi ko siya pwedeng pilitin. Ano ka ba? Ngayon lang naman ako humingi ng pabor sa'yo ah. Kung ako lang, pagbibigyan ka agad kita. Kaya lang, hindi talaga ako sigurado kung mapagbibigyan ka ni Lara. Wala ka lang yatang tiwala sa akin eh. Wala naman akong gagawin sa asawa mo, no? Ano ka ba ate? Wala akong iniisip na masama ha. Pakikiusapan mo lang naman siya eh. Pamilya na natin siya kaya dapat lang na makisama siya. O sige, makikiusap ako sa kanya. Basta bigyan mo siya ng pera kahit paano ha. Oo na, kilala mo naman ako na galante eh. Ikaw kasi. Noon ko pa sinasabi na maghanap na kayo ng kasambahay niyo. Si Alex kasi ang ayaw. Eh ilang beses ko na rin sinabi sa kanya pero ang dami ring dahilan. Hindi ko nga alam kung nagkukuripot lang o wala lang talaga siyang tiwala sa ibang tao. Ilang araw o linggo ba na kailangan niyo ng mga kasama? Eh kahit isang buwan lang. Baka makumbinsi ko na rin si Alex no na kumuha na kami ng kasambahay. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Sagot ko lahat. Tatawagan ko agad siya pagkatapos natin mag-usap. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Eh para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. Wala pa nga eh. Basta balitaan mo agad ako ha. Oo, huwag ka mag-alala ate. Sasabihan ka agad kita. Sana talaga mapapahayag mo siya. Hindi pa rin ako natatanggap sa mga in-applyan ko. Mukhang malabo nga na magkaroon ako ng trabaho dito sa amin. Nung gabi tumawag sa akin si Dominic at kinukumusta ang paghahanap ko ng trabaho. Sinabi ko sa kanya na nawawalan na ako ng pag-asa. Doon niya isiningit ang tungkol sa ate niya. Sinabi niya lahat ng detalye ng pinag-usapan nila. Nasa iyo kung tatanggapin mo. May tiwala kasi sa'yo si ate kaysa kumuha sila ng kasambahay. Sige, tatanggapin ko. Kahit hindi na niya ako bayaran pa. Nakakahiya naman sa'yo. Kaya ka nga naghahanap ng trabaho para kumita. Tapos tatanggapin mong trabaho yun ng libre? Kaya lang naman ako naghahanap ng trabaho dahil naiinip ako dito sa bahay. Tsaka hindi naman iba sa akin ang kapatid mo. Sigurado matutuwa si ate kapag sinabi ko to sa kanya. Kapag nakapagpaalam na ako kay Lola Liway, luluwas na ako. Ibibilin ko na lang ulit siya sa tiyuhin ko. Siya nga pala. Minsan toyoy ng kapatid ko. Napapagod din kasi sa mga anak eh. Pero mabait yun. Ikaw na lang ang bahala magpasensya sa kanya. Naiintindihan ko naman siya. May mga pinsan din ako na marami ang anak at minsan mainit din ang ulo lalo na kapag makukulit ang mga bata. Salamat naiintindihan mo ang ate ko. Wala yun no. Tsaka gusto ko rin kasing mapalapit sa ate mo eh. Kapag nasa bahay ka na niya, magkakaroon kayo ng oras para mapalapit sa isa't isa.
Basta sabihin mo sa kanya na luluwas agad ako. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Tatawagan ko lang si Ate Mabel. O sige, may titingnan lang ako sa labas para kasing may nagkakagulo eh. Baka nga may gulo. Huwag ka na lumabas. Sisilip lang ako sa may bintana. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Bigla akong nag-alala kay Lola Liway. Lumabas kasi siya kanina at hindi pa bumabalik ng bahay. Sumilip ako sa may bintana at nakita ko ang mag-asawang Paredes. Pinagtatabuyan sila ng mga tao habang sumisigaw. Nung mahulog ang telang nakatakip sa babae, nagulat ako sa itsura nito. Puno kasi ng sugat ang buong mukha nito. Sariwa pa yon at may nana. Mabilis din naman itong kinuha ang tela at saka itinakip muli sa mukha niya. Ano ang nangyari sa mukha ni Mrs. Paredes? Ay, nasa na kaya si Lola Liway? Hindi na ako makakapaghintay sa kanya. Hahanapin ko na siya. Nasa labas ako ng bahay nang biglang dumating si Lola. Nakalayo na rin ang mga taong nagtataboy sa mag-asawa. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hinintay ko muna siyang makapasok sa loob ng bahay bago siya tanungin. Alam niyo po bang nangyari sa mag-asawang Paredes kanina? Nagkakagulo kasi ang mga tao eh. Palibhasa kasi hindi ka lumalabas ng bahay. Kaya hindi mo nababalitaan ang nangyayari. Busy po kasi ako sa paghahalaman. Nagdurusa ngayon na mag-asawa dahil sa karamdaman na dumapo sa kanila. Meron daw nakapagsabi na baka kinukulam sila. Nagpunta sila rito para maghanap ng albularyo. Pero pinagtabuyan lang sila ng mga taga rito. Kaya pala ganun ang itsura ni Mrs. Paredes. Nakakaawa pa rin kung totoo ngang kinukulam sila. Tama lang sa kanila yon dahil mga sakim sila. Ganon ang napapala sa mga mapanlamang sa kapwa. Sigurado iniisip nila na taga rito ang gumawa nun sa kanila. Kahit taga rito pa, wala silang karapatang basta-basta magturo. Tsaka walang bastang maniniwala sa kanila. Hindi naman lahat ng tao naniniwala sa kulam eh. Hanggat hindi nila ibinabalik ang titulo ng mga lupa ng mga taga rito, hindi mawawala sa kanila ang sumpa. Bakit yun nasabi yan? Huwag niyo pong sabihin na kilala ninyong gumawa nun sa kanila. Mabuti pang wag mo nang alamin. Ayoko na pati ikaw madamay pa. Sana kung sino man ang gumawa nun sa mag-asawa, patawarin na lang niya. Tao din naman ang mag-asawa na nagkakamali. Malay nyo, maisip nilang mali ang mga nagawa nila at nagsisisi na. Madaling sabihin yan, Apo. Dahil wala ka sa posisyon ng mga taong inagrabyado nila. Alam ko naman po yun. Naiintindihan kong mga kababaryo natin. Kapag nalagay ka na rin sa alanganing sitwasyon, maiisip mo din na minsan ang pagganti hindi laging masama. Siguro nga tama si Lola Liway. Hindi ko pa naman kasi naranasan na maagrabyado o maapi sa buong buhay ko. Naniniwala kasi ako na kapag marunong ka makisama, mabuti rin ang balik nito sa atin. Hiling ko lang na sana hindi yun mangyari sa akin. Sa hapunan ko na sinabi kay Lola ang tungkol sa plano na tulungan muna ang hipag ko sa kanila. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ni Ate Mabel kung bakit kailangan ng kasama. Hindi kita pipigilan kung yan ang gusto mo. Mabuti na nga rin yun para makilala mo ng lubusan ng hipag mo. Naisip ko nga rin po yan. Iba pa rin po kasi kapag nakasama mo na sa iisang bubong. Kailan mo ba balak lumuwas? Baka po sa makalawa na. Ela, ayos lang po ba na maiwan kayong mag-isa ulit dito? Oo naman. Tsaka nandyan lang naman ang Tio Augusto mo Ibibilin ko pa rin po kayo sa kanya at magpapaalam na rin ako. Tawagan mo ko lagi kapag nandun ka na, ha? Opo, Lola. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, gagawin ko naman po yun. Hindi naman sa nangihimasok ako sa inyong mag-asawa. Saan niyo babalak tumira kapag bumalik na si Dominic? Gusto niya po kasi na bumili kami ng bahay sa Laguna. Taga doon po kasi sila
Ang gusto ko naman dito sana sa atin. Kailangan yung pag-usapan niyang mabuti. Kung dahil lang sa akin kaya gusto mo dito, mali yun, iha. Kailangan ikaw ang susunod sa asawa mo. Hindi naman po kami nagmamadali. Nag-iipon pa po kami. Sa kuripot mong yan, makakaipon talaga agad kayo. Si Lola talaga oh. Ang pagiging kuripot ko na naman ang nakita. Maswerte si Dominic sa'yo dahil marunong kang humawak ng pera at hindi magastos. Kaya nga po siguro sa akin na niya ipinagkatiwala ang bank account niya. Dati po ang ate niyang may hawak eh. Tama lang na sa'yo na niya ipagkatiwala dahil asawa ka na niya ngayon. O paano la, kapag lumuwas na po ako, mag-iingat kayo dito ha. Tawagan niyo agad ako kung may nararamdaman na naman kayo. Kaya ko ang sarili ko. Matanda na rin ako kaya normal lang na marami na akong nararamdaman sa katawan ko. Yun na nga po, pero labas pa rin kayo ng labas ng bahay. Mahirap naman kung magpapakaburo ako dito sa bahay. Lalo akong manghihina. Maiintindihan mo rin ako kapag umabot ka na sa edad ko. Sana nga po Lola, umabot ako ng ganyang edad. Maliban sa nasa lahi natin na mahahaba ang buhay, kailangan maging mapili ka rin sa pagkain mo. Kainin mo lang ang mga masusustansya at hindi yung mga instant. Opo Lola, tatandaan ko yan para humaba ang buhay ko. Sasabihin ko rin pala yan kay Dominic. Hindi natuloy ang plano ko na lumuwas na sa Makalawa. Nagkaroon kasi ng problema dito sa bahay. Hindi ko basta maiwan ang lola ko. Pumunta kasi dito ang anak ng mag-asawang Paredes at pinagbibintangan namang kukulam si Lola. Mabuti na lang marami ang nagtanggol kay Lola kasama na si Kapitan. Nag-alala ko na baka balikan siya ng mga taong yun kaya naghintay muna ako ng ilang araw. Ang huling balita ko, gumaling naman daw ang mag-asawa at tuluyan nang umalis sa lugar namin. Tsaka lang ako nagdesisyon na tumuloy ng lumuwas. Baka kasi hinihintay na rin ako ng hipag ko. Lingid pala sa akin, inaaway na niya ang asawa ko. Dahil nung 1 linggo pa niya ako inaasahan na darating sa kanila. Nagpaliwanag naman si Dominic pero hindi niya mapahupa ang galit ng kapatid niya. Ang sabihin mo, walang isang salita ang asawa mo. Sinabi ko na nga na may emergency sa kanila, kaya hindi siya kagad nakaalis. Kung ganon, bakit hindi niya masabi sa'yo kung ano yon? Tungkol sa lola nga niya, baka nagkasakit na naman. Baka naman nagdadahilan lang siya. Papunta na nga siya, hintayin mo na lang. Grabe naman sa paimportante ang asawa mo. Ate, humihingi ka lang ng pabor sa asawa ko. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng hindi maganda sa kanya. O bakit? Babayaran ko naman siya. Ayaw nga niya magpabayad eh. Kunwari pa siya. Tatanggapin rin naman niya ang bayad ko sa huli. Pakipot lang yun sa umpisa. Kung ganyan ka ate, mabuti pa pauwi mo na lang siya. Sige, bahala ka. Para naman tayong hindi magkapatid eh. Ngayon lang naman ako lumapit sa inyong mag-asawa. Ang dami mo pa kasing sinasabi, papunta na nga yung tao. Alam mo namang malayo ang kapis eh. Pupunta na nga siya dyan sa Laguna para tulungan ka lang sa pag-aalaga sa mga anak mo. Nanunumbat ka ba ha? Baka nakakalimutan mo ang mga naitulong ko sa'yo. Ikaw tong nanunumbat eh. Para kasing nagbago ka na mula nang mag-asawa ka eh. Pati ATM mo, asawa mo na ang humahawak. Natural na si Lara ng pahawakin ko. Dahil sabi mo nga, asawa ko na siya. Pati ang pagsagot-sagot mo sa akin, nag-iba na rin. Kapag dumating dyan si Lara, pauwi mo na lang. Baka mamaya kung ano pang gawin mo sa kanya. Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin ha? Baka lang kasi pagbuntunan mo siya ng galit mo eh. Sige, kung yan ang gusto mo. Pagdating niya, pauuwiin ko kaagad siya. Tingnan ko lang kung sino ang mahihilo sa biyahe. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang bahay ng hipag ko sa isang subdivision. Malapit lang din kasi sa gitang sa kanila kaya agad na naituro ng guard. Nang kumatok nga ako, agad akong pinagbuksan ni Ate Mabel at niyakap pa. Siya na rin ang kumuha ng bag ko at nagbitbit papasok. Nasa sala ang 4 niyang anak. Unang napansin ko sa loob ng bahay, malinis ang bawat sulok.
Bumati naman sa akin ng mga anak niya. Nasa 12 anyos ang panganay at 5 taon naman ang bunso. Salamat naman, nakarating ka na. No 1 linggo pa kita inaasahan eh. Akala ko nga hindi ka natutuloy eh. Pasensya ka na ate, nagkaroon kasi ng problema sa bahay namin. Nabanggit nga ni Dominic. Ayos na ba? Oo. Ano nga pala yung tulong na kailangan mo? Nakikita mo naman na malaki ang bahay namin. Tapos may 4 pa akong anak na inaasikaso. Kailangan ko talaga ng kasama dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, libre naman lahat. Kung ano ang pagkain namin, yun din ang kakainin mo. Lahat ba ng gawaing bahay ay ako ang gagawa? Oo. Pati pag-aalaga ng mga bata. Minsan kasi, umaalis din ako para tingnan ang negosyo namin ng asawa ko. Kapag pala may pasok sa eskwelahan ng mga bata, 4:00 ka dapat gigising para ipaghanda sila ng almusal at babaunin. Ang bunso kong anak na si Ara, tanghali ang pasok nun kaya hindi mo kailangang gisingin ng maaga. Ikaw na rin ang maghahatid sa kanya sa school at hihintayin mo na rin ang paglabas niya. 3 oras lang naman ang klase niya eh. Ano, kaya mo ba ang trabaho? Oo naman ate. Mabuti naman. Ang hirap kasi maghanap ng kasambahay ngayon kahit sabihin pang sa agency ka kukuha. Mahirap pa rin magtiwala no. Mabuti na lang pumayag ka. Wala namang problema sa akin, pansamantala lang naman. Nabanggit nga pala ng kapatid ko na naghahanap ka daw ng trabaho. Baka magustuhan mo dito sa amin di pasasahuran na lang kita. Gusto ko nga sana ng trabaho pero gusto ko kasi sa amin lang para makakasama ko pa rin ang lola ko. Matanda na kasi siya eh. Pag-isipan mo pa rin. Sa panahon kasi ngayon, mas maigi yung may trabaho ka rin. Hindi lang umaasa sa sahod ng asawa mo. Maghahanap ulit ako pag uwi ko sa amin. Kumain ka na ba? Tara muna sa kusina. Mabuti na yung busog ka bago ka magsimula ng mga gawain dito sa bahay. Si Kuya Alex nga pala. Isa pa nga yun. Kung hindi gabi nang umuuwi, laging out of town. Kung saan-saan pinadadala ng boss niya eh. Napapabayaan na nga niyang negosyo namin kaya ako na lang din ang nag-aasikaso. Kaya hulog ka talaga ng langit sa amin. Kailangan nyo talaga ng permanenteng kasambahay kung busy kayong parehong mag-asawa. Pinag-iisipan na nga rin namin yan. Kung hindi ka papayag, baka maghanap na lang kami ng pobreng kaanak ng asawa ko sa probinsya nila. Sigurado na may mahahanap kayo sa dami ng nangangailangan ng trabaho ngayon. Oo nga. Sige na, kumain ka na muna habang kinukwentuhan kita. Salamat ate. Kumain na ba kayo ng mga bata? Oo, kanina pa. Siya nga pala, masela ng mga anak ko sa ulam at saka sa damit nilang isinusuot ha. Isinulat ko na sa pinto ng ref ang mga dapat mong gawin at lulutuin para hindi ka na mangangapa ng mga gawain. Babasahin ko na lang mamaya pagkatapos kong kumain. Pagkatapos mo palang kumain, pwede bang ikaw na ang magtupi ng mga damit na nilabahan ko? Ikaw na rin ang magluto ng hapunan natin. Tsaka tuwing hapon, kailangan diligan ng mga halaman sa labas. Sige, gagawin ko agad pagkatapos kong kumain. May isa pa pala. Sanay ka naman yata sa puyatan. 11 na kasi natutulog ang mga bata. Pakibantayan mo na lang sila habang nanonood ng TV. Sige te. Maiwan na muna kita ha. Titingnan ko lang ang mga bata at baka kung ano-ano na naman ang ginagawa ng bunso ko. Huminga muna ako ng pagkalalim-lalim. Parang gusto ko na lang umuwi sa amin. Hindi ko akalain na ang magiging trabaho ko sa bahay na yon ay literal na kasambahay. Ang intindi ko sa sinabi ni Dominic, sasamahan ko lang ang ate niya at tutulungan ko kahit papano. Hindi ko akalain na ako pala lahat ang gagawa sa bahay. Dahil gusto ko ring makisama at mapalapit sa kapatid niya kaya ako pumayag. Tapos inaalok pa ako na maging kasambahay nila. Kailangan kong makausap si Dominic sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kong kumain, sinunod ko na lahat ng pinag-uutos ng hipag ko sa akin. Nang makapaghapunan at makapaghugas ng pinggan, gusto ko na sana magpahinga. Pero naalala ko na pinababantayan nga pala niya sa akin ng mga anak habang nanonood ng TV. Kahit antok na ako, napilitan akong bantayan sila.
Kinabukasan ginising pa niya ako para sabihin na tanghali na at papasok pa ang mga bata. Dali-dali naman akong bumangon at nagpunta sa kusina. Ano ba yan, Lara? Unang araw mo palang palpak ka na kaagad. Pasensya ka na ate, napuyat kasi ako kagabi. Pagod din ako sa biyahe. Unang dating mo pa lang, sinabi ko na sa'yo mga gagawin mo, di ba? Oo nga, huwag kang mag-alala, hindi na mauulit. Dapat lang. Puring-puri ka pa naman ng asawa mo tapos palpak naman pala. Tutulungan na nga kita. Baka mamaya maliit pang mga anak ko eh. Napakabagal mo palang kumilos. Medyo hilo pa kasi ako eh. Pakigising na ang 3 bata para makapag-almusal na. Habang kumakain sila mamaya, ihanda mo na ang baon nila ha. Sige ate. Ang kupad naman ito. Ginising ko na ang mga bata maliban sa bunso na mamaya pa ang pasok. Bumalik ulit ako sa kusina para ihanda naman ang baon ng mga to. Nang makaalis ang 3, akala ko aalukin ako mag-almusal ng hipag ko. Pero inutusan niya ako na iligpit muna ang higaan ng mga anak niya. Mamaya ka na kumain. Paliguan mo muna si Ara. Ate, baka naman pwedeng pakapihin mo muna ako. Kumakalam na rin kasi ang sikmura ko eh. Paano? Tanghali ka na kasing gumising. Ayan tuloy, aligaga ka. Kumain ka na nga dito. Ako nang bahalang magpaligo kay Ara. Baka mahimatay ka pa dyan eh. Salamat. Sa susunod, ayoko nang maulit na tatanghaliin ka ng gising ha. Oo ate, hindi na talaga. Dapat lang na malinaw sa'yo ang mga patakaran ko sa bahay na to. Ang hipag ko na rin na nagbihis sa anak niya dahil nagliligpit pa ako ng pinagkainan namin. Binilisan ko na lang ang kilos ko baka kasi mapagalitan na naman ako. Tapos na ako sa ginagawa ko nang utusan na niya akong ihatid ang bata sa daycare na pinapasukan nito. Sa labas lang ako naghihintay kasama ng ibang nandun. Sinamantala ko yon para makapagpahinga at makaidlip kahit sandali. Saktong 11:11 naman nang lumabas si Ara. Ako na nagdala ng gamit niya. Pag-uwi namin, kulang na lang lumubog ako sa kinatatayuan ko nang sabihin ng bata sa ina na natulog lang daw ako sa waiting area. Alam mo, pinapakita mo lang talaga na tamad ka. Pasensya na, hindi ko na kasi napigilan ang antok ko kanina eh. Kaya kita pinapunta dito para tulungan ako, hindi para matulog. Sorry ate. Ayan lang bang sasabihin mo, ha? Sa totoo lang kasi, kahit laking mahirap ako, hindi ako sanay na mangamuhan sa ibang bahay. Ayaw din ng lola ko na mamasukan ako na kasambahay noon. Kaya nga iginapang niya ang pag-aaral ko. Akala ko kasi ang mga taga-probinsya na gaya mo sanay na sa mga gawaing bahay. Sanay ako sa mga gawaing bahay, pero hindi ako sanay sa kung paano mo ako tratuhin. Pasensya ka na Lara. Pagod lang siguro ako kaya ako ganito eh. Kung gusto mo pala ng mauutusan, sana kumuha ka na lang ng totoong kasambahay. Sana hindi mo nakakalimutan na maghipag tayo. Kukuha naman talaga kami ng asawa ko. Pasensya ka na talaga Lara ha. Huwag kang mag-alala. Iibahin ko na ang trato ko sa'yo. O sige, kalimutan na natin ang nangyari. Sana naman huwag mo nang ipaalam kay Dominic. Hindi mo naman siguro gusto na mag-away kaming dalawa, di ba? O sige, hindi ko sasabihin sa kanya. Salamat, Lara ha. Ang mabuti pa ha, magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Bumawi ka ng pahinga. Ako na lang ang bahala sa tanghalian natin. Sumunod naman ako kay Ate Mabel. Hindi naman ako inaantok ng mga oras na yun. Gusto ko lang ipahinga ang pagod kong katawan. Tinawag lang ako ng hipag ko nang kakain na kami ng tanghalian. Ako na rin ang nagligpit ng pinagkainan namin. At kung ano ang sinabi niya nung unang dating ko ang tanging ginawa ko. Dumating na rin ang asawa niya. At kung makautos sa akin para talaga nila akong alila sa bahay na yon. Sinigawan pa niya ako dahil hindi niya gusto ang pagkakatimpla ko ng kape niya. Pagpasensyaan mo na si Alex ha. Pagod lang yun sa trabaho. Okay lang ate. Sa makalawa naman aalis na naman yun kaya wala siya dito sa bahay. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko Ni minsan ba wala pa kayong naging kasambahay dito? Mula nung magsama kami,
Hindi pa kami kumukuha ng kasama dito sa bahay. Dati naman kasi hindi ganun kabisi si Alex kaya magkatulong kami dito. Ngayon kasi busy na siya at kahit ako busy din. Ah, ganun ba? Huwag ka mag-alala. Gawin mo na lang ang mga gawain dito. Babayaran naman kita eh. Kahit hindi na. Kaya lang naman akong pumayag dahil nakikisama ako at gusto ko rin na mapalapit sa inyo. Pamilya naman ang turing namin sa'yo mula nang pakasalan ka ni Dominic. Nagbigay pa nga kami ng regalo, di ba? Salamat sa regalo. Sayang nga lang hindi kayo nakapunta. Nakita mo naman ang babata pa ng mga anak ko. Ang hirap bumiyahe na 4 ang bitbit. Kasama pa mga bagahe namin. Naiintindihan naman namin ni Dominic ang sitwasyon nyo. May mga ikinuwento ba sa iyong kapatid ko tungkol sa akin? Konti lang ang naikwento niya sa akin. Nung naging kami kasi, focus lang kami sa relasyon namin. Nung namatay kasi ang mga magulang namin, ako na ang nagsuporta sa kanya hanggang makatapos siya ng kolehiyo. Kaya matanda na rin ako nung mag-asawa eh. Nabanggit nga niya ang bagay na yan. Kaya malaki ang utang na loob ng kapatid ko sa akin. Alam ko naman na sinuklian niyo ng asawa ko. Nabanggit nga niya na yung ilang taon na sahod niya napupunta sa'yo at siya rin nagdagbigay ng negosyo sa inyong mag-asawa. Akala ko ba konti lang ang naikwento sa'yo ng kapatid ko? Konti nga lang. Ang hindi lang niya nabanggit, yung relasyon niyo bilang magkapatid. Masyado na yung personal kung babanggitin pa niya sa'yo. Alam ko naman yun. Siya nga pala, aalis kami mamaya. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata ha. Sige ate, huwag kang mag-alala. Mababait naman sila kapag kami lang ang naiiwan. Nang makaalis ang mag-asawa, pinakain ko na ng hapunan ng magkakapatid. At saka inayaan na munang manood ng TV habang nagliligpit ako ng pinagkainan. Sakto namang tumawag si Dominic sa akin. Habang kausap ko siya, patingin-tingin ako sa sala. May kakulitan kasi si Ara. Kaya kailangan nakatutok lagi ang mga mata sa kanya. Nasa si Ate Mabel tsaka si Bayaw? Umalis sila kanina. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Hindi ka ba naiinip dyan? May inip ba ako sa dami ng ginagawa ko? Anong ibig mo sabihin? Wala lang. Lahat ba ng trabaho dyan ikaw ang gumagawa? Yun naman ang inaasahan ninyo, di ba? Hindi kasi malinaw sa akin ang ibig mong sabihin. Ang sabi lang sa akin ni ate, gusto lang niyang may makasama sa pag-aalaga ng mga bata. Hayaan mo na, 1 buwan lang naman ako dito eh. Kung hindi mo na kaya, pwede ka namang umuwi na sa lola mo. Hayaan mo na. Gusto ko rin kasi na makisama. Huwag mo na rin pagsabihan ng kapatid mo ha. Ayos lang naman ako. Kapag may problema ka, huwag ka magdadalawang isip na magsabi sa akin ha. Oo naman. Para kasing naiiyak ka na eh. Hindi ah. Hindi ako sanay na makita ka na malungkot eh. Namimiss ko na rin kasi ang lola ko. Mamaya nga tatawagan ko siya. Kaunting panahon na lang naman makakauwi ka na. Makakasama mo na rin siya ulit. Oo nga, mabilis lang naman ang mga araw eh. May itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Talaga bang wala pang nagiging kasambahay ang kapatid mo? Wala pa. Dahil ayaw nga nila na may ibang kasama. Bakit mo na itanong? Ah, wala naman. Teka lang ha, wala kasi sa sala si Are, hahanapin ko muna. O sige. May kakulitan pa naman ang batang yan kahit babae. Tinapos ko na ang video call namin ni Dominic. Nakita ko sa labas ng bahay si Ara at pinaglalaruan ng isang pusa. Agad ko siyang sinaway at baka makalmot siya. Pinapasok ko na siya sa loob at sinabihan manood muna ng TV. Sumunod naman siya. Bumalik ako sa may kusina at si Lola Liway naman ang tinawagan ko. Salamat naman tumawag ka na. Nung isang araw ko pa hinihintay ang tawag mo eh. Pasensya na la, ang dami ko kasing ginagawa eh. Umuwi ka na dito, Apo. May nangyari po ba sa inyo? Wala, Iha. Sa'yo ko nag-aalala eh. Mula nang umalis ka rito, lagi na kitang napapanaginipan. Panaginip lang po yun, Lola. Basta umuwi ka na dito, Apo. Nakakahiya naman po sa hipag ko kung uuwi na ako agad. Wala pa po kung 1 linggo dito eh. Huwag mo nang hintayin na mapahamak ka. Malayo ako sa iyo at ganun din ang asawa mo. Walang tutulong sa iyo kung sakali. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko.
Huwag na po kayong mag-alala. Makinig ka sana sa akin, Apo. Sige po, Lola. Hahanap lang ako ng tiyempo na magpaalam sa hipag ko. Huwag mo sanang baliwalain ang sinasabi ko sa'yo. Hindi naman po, Lola. Para sa ikipapanatag ng loob niyo, susundin ko kayo. Salamat, Apo. Hihintayin na lang kita. Sa totoo lang, mula nang sigawan ako ni Kuya Alex, bumigat lalo ang pakiramdam ko sa bahay na yon. Kahit maayos na ang trato sa akin ni Ate Mabel, hindi pa rin palagay ang loob ko. Susundin ko na lang si Lola Liway. Higit kanino man siya ang nakakaalam kung ano makakabuti para sa akin. Hindi na natuloy ang plano ko na magpaalam na sana. Nagkasakit kasi si Ate Mabel. Naawa naman ako kung iiwan ko sila sa ganung kalagayan. Tapos si Kuya Alex umalis na naman. 3 araw ding may lagnat ang hipag ko bago tuluyang gumaling. Lumipas ang 1 linggo, napansin ko na nag-iba na naman ang ugali nito. Pinagdadamutan na niya ako ng pagkain at lagi na naman siyang pagalit makipag-usap. Pinagpapasensyahan ko na lang siya. Minsan gusto kong maligo, nakalakang banyo. Mamaya ka na maligo. Gawin mo muna yung pinagagawa ko sa'yo sa labas. Ate, madilim na sa labas. Hindi ko na rin yun magagawa. Bakit ba kasi ang kupad-kupad mo kumilos, ha? Ang gaan-gaan lang naman ng trabaho mo dito. Wala ka yatang ginawa kundi ang lumamon. Mula na dumating ka, lumakas ang konsumo sa pagkain eh. Pati tubig, tumaas din. Ang tagal mo kasi maligo. Ate, baka nakakalimutan mo. Hindi naman ako kasambahay dito para tratuhin mo ng ganyan. Kaya nga, di ba? Babayaran kita bago ka umalis dito. Kahit bayaran mo ko, hindi pa rin tama ang pagtrato niyo sa akin. Ikaw ha? Pasalamat ka nga, tinanggap kita bilang asawa ng kapatid ko. Sa dami ng nakarelasyon niya, hindi ko alam bakit siya nagkagusto sa'yo. Kaya pala ganyan ka sa akin. Napilitan ka lang na tanggapin ako. Oo, kaya tama lang na makisama ka sa amin. Hindi pa ba sapat ang pakikisama ko sa inyo? Hinayaan mo nga lang na sigaw-sigawan ako ng asawa mo eh. Para yun lang nag-iinarte ka na? Kaya ba nagsumbong ka kay Dominic, ha? Huwag kang magsisinungaling dahil mismong mga anak kong nagsabi sa akin. Wala naman akong sinabi na masama kay Dominic. Kung meron, sana tinawagan ka na niya. Ikaw ha, huwag mo kaming pag-aawaying magkapatid. Mas matagal kami nagkasama at ikaw naman, kailan lang kayo nagkakilala ni Dominic? Wala naman akong plano na pag-awayin kayo eh. Dapat lang! Dahil kung tutuusin, sampid ka lang naman sa pamilya namin. Kung ganyan naman pala ang tingin mo sa akin, mabuti pang umalis na lang ako. Sige, huwag mong tapusin ang 1 buwan nating usapan. Umalis ka at isusumbong kita sa pulis. Bakit mo naman ako isusumbong? Wala naman akong ginagawang masama. Akala mo yata, hindi ko alam na kinukurot mo si Ara kapag wala ako. Nakita kong mga pasa sa braso at hita niya. Oh, hindi totoo yan ah. Wala akong ginawa na ganyan sa anak mo. Sinungaling! Sa tingin mo kaya magsisinungaling ang anak ko, ha? Nasaan si Ara? Kailangan ko siyang makausap. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Natatakot sa'yo ang bata. Akala ko pa naman ang bait-bait mo dahil maamong mukha mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Pero aalis pa rin ako dito. Subukan mo lang talaga. Akala mo yata nagbibiro ako no? Kinuhanan ko ng litrato ang mga pasa ng anak ko. Alam mo na mas paniniwalaan ang sumbong ng bata kesa sa'yo. Kung alam ko na ganyan palang ugali mo, hindi na sana ako bumiyahe mula sa probinsya namin papunta dito. Ginusto mo rin naman kaya wag mo akong sisisihin. Kaya kung ako sa'yo, tapusin mo ang usapan nating 1 buwan. Kung naniniwala ka pala na sinaktan ko ang anak mo, bakit ayaw mo kong paalisin? Dahil alam mo na hindi ko magagawang manakit ng bata. Kapag hindi mo pa sinunod ang utos ko sa'yo, tatawag na ako ng pulis. May balik din sa'yong ginagawa mong to. Lumabas ako ng bahay at nagtanggal ng damo kahit tumaambon. Mabilis ako natapos dahil hindi naman ganun kadami ang damong ligaw. Dahil bahagyang nabasa, kinilig ako sa ginaw. Nang papasok na ako sa loob, laking pagtataka ko kung bakit nakalakang pinto. Ate Mabel! Buksan mong pinto, ate! Diyan ka muna sa labas para magtanda ka.
Maawa ka naman oh, lumalakas na ang ulan, nababasa na ako. O di ba? Hindi ka pa naliligo? Ayan, libre-ligo ka na. Wala ka nga lang shampoo at sabon. Maldita ka talagang babae ka. Matagal na. Kaya nga walang magtagal na girlfriend si Dominic eh. Ikaw lang ang nakalusot dahil nga taga-probinsya ka. Sorry la, huli na para makauwi ako dyan. Hindi rin ako makaalis ngayon dahil wala naman akong hawak na pera. Namaluktot na lang ako habang nakasandal sa saradong pinto. Basang-basa na rin ako ng ulan. 2 oras pa bago nila ako pinapasok. Ang panganay na anak ng hipag kong si Gab ang nagbukas ng pinto. Yakap ang sarili na nanginginig sa lamig, dire-diretso ako sa banyo at naligo. Dasal ko na sana hindi ako magkasakit. Kinabukasan parang walang nangyari na kinakausap na ulit ako ng mahinahon ni Ate Mabel. Tahimik lang ako at puro tango lang. Ako pa rin ang naghatid kay Ara sa daycare. Sinamantala ko na tanungin siya kung sino ang kumukurot sa kanya. Agad niyang sinabi na ang kuya niya ang gumawa nun dahil nasira niya ang laruan nito. Pero bili ng nanay niya na ako ang ituro kapag merong nagtanong na pulis. Meron kasi siyang reward sa nanay niya. Pati bata tinuturuan na magsinungaling. Anong klase siyang ina? Tahimik lang ako sa isang sulok habang naghihintay nang lumapit sa akin ng isang babae. Palakaibigan ang ngiti niya pero dahil sa nangyari sa akin, natakot na akong basta na lang magtiwala. Naupo siya sa tabi ko at nagpakilalang baby. Yaya daw siya ng kaklase ni Ara. Malapit lang daw ang bahay nila sa amin. Ikaw pala ang bagong kasambahay ni na Mama Bel. Ang ganda mo naman. Hindi ka bagay sa ganyang trabaho, no? Kilala mo pala ang hipag ko. Ha? Hipag mo pala siya? Hindi naman sila kumukuha ng kasambahay kahit noon. Kaya pinakiusapan muna ako na makasama nila sa bahay. Marami na silang naging kasambahay dyan. Wala lang magtagal dahil sa ugali ng mag-asawa. Talaga? Oo. Pinsan ko ang huling kasambahay nila. Ginutom nga nila eh. Siniraan pa nila na nagnakaw. Mabuti na lang abogado si Sir at tinulungan ng pinsan ko. Kaya takot ang mga yan sa amo ko dahil kilala na ang mga ugali nila. Mga sinungaling pala talaga sila. Salamat sa'yo nalaman kong baho nila. Pati ba ikaw nakakaranas ng pang-aabuso sa mag-asawang yon, ha? Oo, pero aalis na rin ako sa bahay na yan. Bilisan mo lang. Baka gawan ka pa nila ng kwento na magpapasama sa'yo. Hindi na nila yun magagawa ngayon. Salamat sa mga ibinigay mong impormasyon. Hinintay ko na lang maghilom ang sugat ni Ara. Inayos ko na rin ang mga gamit ko sa pag-alis sa bahay na yon. Tinawagan ko rin si Dominic at sinabi lahat ng mga ginawa ng kapatid niya. Kahit anong pigil ko, napaiyak pa rin ako habang magka-video call kami. Wala na akong pakialam kung naririnig man ng mga pamangkin niya ang pagsusumbong ko sa kanya. Hinihintay ko na lang din ang pagdating ng ate niya bago umalis. Hindi ko rin kasi maatim na iwan ang mga bata na walang kasamang matanda. Kargo ko pa kapag may masamang nangyari sa kanila. Nasa iyo na kung paniniwalaan mo ko. Hindi naman kasi ako dyan napatira kaya hindi ko alam na may mga kasambay pa sila na minaltrato. Walang tatagal sa kanila dahil mas masahol pa sila sa hayop. Patawarin mo ako kung napahama ka ng dahil sa akin. Wala ka namang kasalanan eh. Tama lang na umuwi ka na sa inyo. Kakausapin ko rin si Ate Mabel. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa niya sa'yo. Akala ko mas kakampihan mo siya kaysa sa akin eh. Ikaw ang asawa ko. Natural lang na ikaw ang kampihan ko. Tahan na. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Ang pangako ko sa'yo, paliligayahan kita at hindi pa iiyakin. Tumigil na rin ako sa pag-iyak. Maya-maya lang dumating na rin ang hipag ko pagkatapos ng pag-uusap namin ni Dominic. Napatingin siya sa bag ko sa lapag bago nagtatanong ang mga mata na tumingin sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Hinihintay lang kita para personal na magpaalam.
Baka nakakalimutan mo. Baka gusto mong madagdagan ng mga kaso mo. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Alam ko ng lahat ng ginawa ninyong mag-asawa sa mga nagiging kasambahay nyo. Chismosa ka rin pala. Mahilig makinig sa mga sabi-sabi. Kesa naman na sa'yo ko maniwala. Subukan mo talagang lumabas sa pinto na yan. Tatawag ako ng polis. Sige, tumawag ka. Hihintayin kong dumating sila. Ano pang hinihintay mo? Tumawag ka na. Matapang ka na ngayon dahil ba sa kapatid ko, ha? Alam na rin pala ni Dominic ang mga ginawa mo. Ano ngayon? Sigurado naman na akong kakampihan ng kapatid ko. Malaki ang utang na loob niya sa akin. Nakalimutan mo na yatang tumawag ng pulis. Umalis ka na nga lang. Wag na wag ka nang babalik kahit kailan, ha? Doon ka na lang sa probinsya ninyo. Hindi na talaga ako babalik sa bahay na to. Nakakaawa ang mga anak mo na masama ang natutunan sa inyo. Ang dami mo pang sinasabi, umalis ka na bago pa magbagong isip ko at tatawag na talaga ako ng pulis. Nilapitan ko muna ang mga bata at isa-isang niyakap. Gumanti naman sila ng yakap sa akin habang umiiyak. Nagbilin pa ako na magpakabait sila. Puro tango naman ang sinagot nila. Nang kumalas ako at kinuha ang bag ko para umalis, narinig ko pa ang iyakan nila. Alam ko na sa sandaling panahon na pamahal na ako sa kanila. Narinig ko pang sinigawan sila ng kanilang ina. Habang pinagagalitan sila ng hipag ko, bigla naman tumawag ang asawa ko. Dominic, mabuti naman tumawag ka. Alam mo bang umalis na si Lara dito? Paano mo nagawa yun sa asawa ko, ate? Hindi ko alam kung anong mga kasinungalingang sinabi niya sa'yo. Nakausap ko na rin ang mga kapatid natin. Kaya pala ayaw na nilang umuwi dyan dahil sa'yo. Kahit sila naniniwala sa sumbong ni Lara. Dahil gano'n ka daw mula pa noon. Wala akong pakialam sa dalawang yon. Mabuti nga na hindi na sila umuwi dito. Hindi ko naman sila maaasahan eh. Nagmagandang loob na nga ang asawa ko na samahan ka eh. Tapos gano'n pang gagawin mo sa kanya? Kung hindi mo pala gusto na nandyan siya, sana pinauwi mo na lang. Wala nga sabi akong ginawa sa kanya. Siya nga itong sinaktan ng anak ko eh. Baka naman gumaganti ka sa asawa ko dahil sa kanya ko binigay ang ATM ko. At sa kanya na ako nagpapadala, hindi na sa'yo. Oo! Inaamin ko na sumama ang loob ko. Binaliwala mong pagtulong ko sa'yo noon. Dahil sa kanya, kinalimutan mo na ako bilang kapatid. Hindi totoo yan. Mula na magtrabaho ko ng 23 pa lang ako. Ikaw nang nakinabang sa pera ko. Ni minsan wala kang narinig sa akin na reklamo. Ngayong may asawa na ako. Tama lang na kami naman ang makinabang sa kita ko. Pero, Dominic… Sorry ate. Pero kailangan ko munang putulin ang komunikasyon ko sa'yo. Hanggat hindi mo naisip ang ginawa mong pagkakamali. Dominic? Buisit! Kasalanan mo to, Lara. Tumuloy muna ako ng araw na yun sa bahay ng kaibigan ko bago ko umuwi sa amin. Pagdating, hindi ko na napigilang umiyak kay Lola Liway at sinumbong ang mga nangyari sa akin sa bahay ng hipag ko. Buong buhay ko nun lang ako trinato ng ganon. Naisip ko kahit anong ganda ng pakikisama kapag masama ang isang tao, hindi ka itatrato ng tama. Sa pagsusumbong ko kay Lola, hindi ko alam na ginising ko ulit ang lihim ng kanyang pagkatao. Hindi ko alam na ang pagtatanong niya ng ilang impormasyon tungkol sa hipag ko gagamitin niya para maisagawa ang kulam. Bakit hindi mo puntahan ng mga pinsan mo? Tinatamad po ako, Lola. Naaalala mo na naman ba ang ginawa sa'yo ng maldita mong hipag? Minsan po naiisip ko. Wala bang naikukwento sa'yo ang asawa mo tungkol sa kapatid niya? Pinutol na rin po niya ang komunikasyon sa atin niya pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Lalo akong pinahanga ni Dominic dahil sa ginawa niya. Hindi ka nagkamali sa pagpili ng lalaking mamahalin, Apo. Akala ko nga po kakampi siya sa kapatid niya gaya ng iba. Pero sa akin siya pumanig. Mas lalo mong mahalin na talagaan ng asawa mo. Handa niya talikuran ng pamilya alang-alang sa'yo. Opo, Lola. Kaya iniingatan ko ang bawat padala niya. Kung sakali na mawala na ako, hindi na kita aalalahanin pa. Bakit naman po kayo nagsasalita na parang nagpapaalam na kayo? Lahat naman tayo dun pupunta. Mabuti na rin na mapaghandaan mo.
Malakas pa po kayo at matagal ko pang makakasama. Kung pwede lang sana na habang buhay tayong magkasama, Apo. Kapag nawala po kayo, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko. Kaya pakiusap la. Huwag na kayong magsasalita na parang nagpapaalam na kayo sa akin. Ang bigat tuloy sa dibdib. O sige, hindi na ako magsasalita ng ikalulungkot mo. Tandaan mo lagi ha, mahal na mahal kita. Lahat ng gagawin ko para sa'yo. Ako ang masigit na nasasaktan kapag may umapi sa'yo. Hindi rin ako papayag na hindi ka maigante. Maliban sa paghahalaman ko, sinunod ko rin ang bilin ni Lola. Lumabas at makipagbanding sa mga pinsan ko kapag day off nila. Sa gabi naman habang nakahiga, lagi kami magkausap ni Dominic. Ilang buwan na rin naman mula nang manggaling ako sa bahay ng kapatid niya. Hindi rin niya yung binabanggit sa akin maliban ngayon. May kakaiba rin ako nararamdaman sa boses niya. Bakit mo naman binanggit ang ate mo? Nag-uusap na ba ulit kayo? Hindi ko siya nakakausap. Yung bayaw ko lang. May nangyari ba? Ilang buwan na raw may sakit si Ate Mabel. Labas-pasok nga daw sa ospital eh. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga doktor ang tunay niyang sakit. Kumusta ang mga bata? Sinong tumitingin sa kanila? Ayaw ni ate na makita sa ganong kalagayan. Kaya nasa bilan niya muna yung mga anak niya. Ano bang maitutulong natin sa kanila? Ipagdasalan lang natin ang agaran niyang paggaling. Nakahiga na lang daw kasi sa kama eh. Sa kabila ng mga ginawa niya sa akin, gusto ko rin namang gumaling na siya alang-alang sa mga anak niya. Hindi ko nga alam kung maniniwala ako sa sinasabi ng bayaw ko eh. Hinala daw niya, baka ipinakulam si ate ng isa sa mga naging kasambahay nila noon. Kung yun ang hinala nila, dapat maghanap sila ng albularyo. Hindi kasi naniniwala si ate sa mga ganyan. Mas gusto niyang doktor na lang ang tumingin sa kanya. Tawagan mo ang ate mo, palakasin mo ang loob niya. Sinabi mo dati sa inyong magkakapatid kayong dalawang malapit sa isa't isa. Sigurado nalalakas ang loob niya kapag narinig niya ang boses mo. Tama ka. Tiniis ko lang naman siyang hindi kausapin dahil sa ginawa niya. Tao lang din naman ang kapatid mo. Walang perpekto. Lahat tayo pwedeng magkamali at mabigyan ng pagkakataon para magbago. Alam mo, mas bata ka sa kanya, pero napakalawak ng pangunawa mo. Ganito din kasi mag-isip si Lola Liway. Kaya siguro, lagi pa rin siyang hinihinga ng opinyon ng mga taga rito sa amin. Pwede ka palang sumunod sa yapak ng lola mo eh. Di ba naging punong barangay siya dati? Naku, hindi ko pinangarap yan. Tsaka hindi ako magaling magsalita sa harapan ng maraming tao. Hindi katulad ni Lola Liway. Laging may otoridad kapag nagsasalita. Oo nga. Kapag nagsasalita siya, mas lalo mong gustong makinig sa iba pa niyang sasabihin. Kaya ikaw, kapag kinausap mo ang ate mo, ganun dapat para makinig siya sa'yo. Para din naman yun sa kabutihan niya. Oo, gagawin ko yan. Huwag lang sana akong mapaiyak. Kung maririnig mo kasi yung sinasabi ng bayaw ko, madudurog din ang puso mo. Bumigat tuloy ang pakiramdam ko. Kahit masama kasi ang hipag ko, ayoko namang sapitin niya yun. Ang gusto ko magbago siya para sa mga anak niya. Bigla ko tuloy naalala ang nangyari sa mag-asawang Paredes at nung pagbintangan nila ang lola ko na kumulam sa kanila. Pati na rin ang mga napag-usapan namin noon. Nakaramdam bigla ako ng kaba. Tumayo ako at lumabas ng kwarto ko. Nakita ko si Lola Liway na nasa sala. Nasa harap ng bintana at nakatingin sa kawalan. Lola Liway. Ikaw pala, Apo. Bakit hindi ka pa natutulog? Kausap ko po kasi si Dominic. Napag-usapan po namin ang ate niya. May malubha daw pong sakit. Alam kong may sakit siya. Paano niyo po nalaman? Lola, may kinalaman ba kayo sa nangyari kay Ate Mabel? Paano ko sabihin ko sa'yo na pinaghiganti lang kita? Kung ganoon kayong kumulam sa kanya, pati sa mag-asawang Paredes noon? Oo, Apo. Ako nga. Totoo ang ibinibintang nila sa akin. Paano kayo natuto ng mangkulam? Nasa dugo na natin ang pagiging mangkukulam. Ako ang huling may kaalaman sa karunungang itim sa pamilya natin. Hindi ako makapaniwala na isa kayong mangkukulam.
Nabawasan ba ang pagmamahal at respeto mo sa akin, Apo? Ngayon alam mo na ang lihim ko. Hindi po, Lola. Nabigla lang po ako pero kahit kailan, hindi mawawala ang pagmamahal at respeto ko sa inyo. Ay, salamat, Apo. Isa yun sa inaalala ko na baka magbago ka kapag nalaman mo na ang totoo. Nakikiusap po ako. Huwag na kayong gumamit ng karunungang itim. Masama pong gumanti gamit yan. Ginagamit ko lang ito para turuan ng leksyon ng mga taong maiitim ang budhi. Ang mga taong mahilig mangapin ng mga taong walang laban sa kanila. Hindi po natutulog ang Diyos. Alam niya kung sinong mga gumagawa ng masama sa kapwa. Ipaubaya na lang natin sa kanyang paghatol. Tao lang din kayo para parusahan ang mga taong yun. Patawarin mo ko, Apo. Hindi ko na magagawang bawiin ang sumpang ibinigay ko. Mangako kayo na hindi nyo na ulit gagawin yan. Huling beses ko na yung gagawin. Wala na rin naman akong lakas para magsagawa ng orasyon. Ramdam ko ang bigat na dinadala ni Lola Liway. Alam kong binabagabag na rin siya ng konsensya niya. Natatakot din ako sa kapalit ng mga nagawa niyang kasalanan. Ilang araw na rin siyang laging nakatingin sa kawalan. Alam kong nag-iisip din siya. Hinayaan ko na lang muna siya mapag-isa. Kinausap ko rin ang tiyuhin ko sa nangyayari kay Lola. Sinabi ko rin na alam ko na ang sikreto nila. Hindi na rin kami masyadong nakakapag-usap ni Dominic. Maliban sa abala siya sa trabaho, alam kong inaalala din niya ang kapatid na may sakit. Ayoko na munang makihati sa atensyon na para sa kanyang ate. Pumayag ka na sa gustong mangyari ng asawa mo. Wala namang mawawala kung susubukan. Kung napapagod na kayo magpadala ng pera sa akin pampagamot, naiintindihan ko naman. Hindi isyong pera dito. Gusto lang naming lahat na gumaling ka na. Ayaw mo na bang makita ang mga anak mo? Gusto. Miss na miss ko na nga sila eh. Nakikiusap ako sa'yo. Pumayag ka ng dalhin ni Kuya Alex sa albularyo. Paano kung totoong kinukulam ako? Mapapagaling kaya niya ako? Oo naman. Basta magtiwala ka lang. Maniwala ka na gagaling ka. Siguro karma na ito sa akin. Ang dami ko kasing inaping tao. Kasama na ang asawa mo. Pinatawad ka na ni Lara. Pinagdarasal din niya na gumaling ka na kagad. Talaga ba? Oo. Sana matanggap mo na siya na ang asawa ko. Tanggap ko na siya. Napakaswerte mo sa pagkakaroon ng mabait na asawang tulad niya. Alam mo bang sa maikling panahon, napamahal na siya sa mga anak ko. Nung umalis siya, wala silang bukang bibig kundi ang tita Lara. Kung sakaling hindi ko malampasan ang nangyayari sa akin, bahala na kayo sa mga anak ko. Malalampasan mo ang pagsubok na ito sa'yo. Gusto ka pa namin makasama. Payag na ako sa gusto ni Alex. Alang-alang sa mga anak ko at sa inyo ni Lara. Gusto kong humingi ng personal na kapatawaran sa kanya. Mabuti naman pumayag ka na. Lakasan mo lang ang loob mo. Isipin mo kaming mga nagmamahal sa'yo. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Wala yon. Patawarin mo rin sana ako kung nakapagbitiw ko ng masasakit na salita. Sabi ng asawa mo, dinamdam mo daw yun ang gusto. Inaamin ko na nasaktan ako. Pero naisip ko na napuno ka na rin sa akin, kaya ka nakapagsalita ng ganun. Malapit na ulit akong bumaba ng barko. Gusto ko kapag nagkita tayo, masigla ka na ulit tulad ng dati. Sisikapin ko, nawala na rin ang bigat sa dibdib ko dahil sa wakas, nagkaayos na tayo. Alam mo namang hindi kita kayang tiisin eh. Nagpapalamig lang ako noon. Hindi ko naman nakalain na may sakit ka. Sana noon pa kita kinausap. Sinabihan ko talaga si Alex na huwag sabihin sa'yo pero hindi niya ako sinunod. Tama lang naman ang ginawa niya eh. Hinihingal ka na. Pasensya na kung napagod ka. Ayos lang naman ako. Simula lang maratay ako, ang bilis ko lang mapagod. Magpahinga ka na muna. Tatawagan na lang kita ulit. Hindi pa rin tumatawag si Dominic kaya wala akong balita sa atin niya. Si Lola naman ganun pa rin.
Laging malalim ang iniisip at nakatingin sa kawalan. Malakas naman siyang kumain at tingin ko walang iniindang sakit sa katawan. Isang gabi nagising ako na umuungol si Lola sa kabilang kwarto. Agad ko siyang pinuntahan. Pabiling-biling siya sa higaan niya. Butil-butil din ang pawis niya sa noo. Tinatawag ko ang pangalan niya pero hindi siya magising. Marahan kong niyugyug ang balikat niya. Lola! Gumising po kayo! Lola! Lara, Kanina ko pa po kayo ginigising. Nananaginip po kayo. hindi yun basta panaginip lang, iha. Totoo ang pakikipaglaban ko sa isang albularyo. Pilit niyang pinapasok ang isipan ko. Hindi siya magtatagumpay na malaman ang pagkakakilanlan ko. Sino po kaya ang albularyo na yun? Mahusay siya. Pero mas malakas pa rin ang kapangyarihan ko. Hindi po kaya nakahanap na ng albularyo ang hipag ko? Posible. At gusto ng albularyo na yun na ibalik sa akin ang sumpa. Baka naman po may masamang mangyari sa inyo, Lola. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Hindi niyo maaalis sa akin ang mag-alala. Bakit hindi niyo nalang alisin ang karamdaman niya? Ang tanging makakapagpagaling sa kanya ay ang taus-puso niyang pagsisisi sa mga nagawa. Hanggat hindi bukal sa kanyang puso, hindi siya gagaling. Nasa kanya pala ang susi kung gagaling pa siya o hindi na. Hindi naman po natin hawak ang puso't isipan niya. Sadyang siguro may mga tao na ayaw magbago. Hindi na rin naman ako makakatulog nito Mabuti pang bumangon na ako. Masyado pa pong maaga para lumabas kayo ng silid niyo. Ikaw na lang ang bumalik sa pagtulog. Hindi na rin naman po ako makakatulog. Sasamahan ko na lang po kayo. Ikaw ang bahala. Magpapainit na lang po ko ng tubig sa termos. Sige, iha. Nakakaramdam din kasi ako ng ginaw Isuot niyo muna ang balabal ninyo. Bigla nga pong lumamig ngayon. Nararamdaman ko na nagsasagawa pa rin ang orasyon ng albularyo. Sana po gumaling na si Ate Mabel para pare-pareho na tayong matahimik. Makalipas ang 1 linggo, bumalik na ulit ang dating sigla ni Lola Liway. Hindi na rin niya binanggit pa ang tungkol sa albularyo. Hinihintay ko rin ang tawag ni Dominic. Puro lang kasi message ang natatanggap ko sa kanya. Gusto ko na rin kasing makibalita sa kanya. Wala nang araw na yun si Lola. Nagpasama siya sa tiyuhin ko na itago ang mga ginagamit niya sa pangkukulam. Kasalukuyan ako nasa labas ng bahay nang biglang may tricycle na huminto sa tapat ng bakuran namin. Pagbaba ng sakay nun, ganun na lang ang gulat ko. Dahil ang bumaba walang iba kundi si Ate Mabel. Ang layo pala nitong sa inyo, pero ang ganda ng lugar ninyo. Malayo talaga dito sa amin. Masaya ako na magaling ka na, ate. Lara, patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa'yo noon. Kalimutan na natin yon. Hinahanap ka pala ng mga pamangkin mo. Gusto nga nilang sumama dito kaya lang may mga pasok sila Sinabi ko na lang na pagdating ni Tito Dom nila, pupunta kayo sa bahay namin. Namimiss ko na nga rin ang mga batang yon. Salamat din kasi ikaw ang nagmulat sa mga mali kong ginagawa sa mga anak ko. Hindi pa naman huli para maging mabuting ina. Bago umalis, niyakap pa ako ni Ate Mabel. Dama kong nagbago na talaga siya. Masaya akong gumaling na siya. Ilang minuto lang pagkaalis ng hipag ko, tumawag naman si Dominic. Sinabi ko na kagagaling lang sa amin ng kapatid niya. Sinabi nga niya na pupuntahan ka niya para personal na humingi ng tawad. Kahit hindi siya pumunta dito, pinapatawad ko na siya. Siyempre, iba pa rin kapag sa personal kayo nagkapatawaran. Sa bagay nga, tama ka rin. Sa wakas, wala na tayong problema. Nagkaayos na kayo ni ate. Hindi nawawala ang problema dahil kasama na ito sa buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit nagiging matatag tayo. Oo nga. Ang mahalaga, may solusyon sa bawat problema na dumarating.
Habang nasa amin ako, hindi lang si Dominic ang lagi kong nakakausap. Maging si Ate Mabel at mga anak niya. Hindi naging hadlang ang layo para mas maging malapit ako sa pamilya ng asawa ko. Nasa pakikisama din talaga. Ang sikreto naman ni Lola Liway mananatiling lihim na lang habang buhay. Naniniwala ako na lahat ng tao ay may masamang pag-uugali. Nasa atin na kung anong paiiralin natin. Ang masama ba o ang mabuti? Gaya ni Lola Liway. Mas pinili niyang ituro lang sa akin kung paano maging mabuti at inilihim ang pagiging mangkukulam. Nasa ating mga kamay pa rin kung anong landas ang pipiliin natin. Ako, pinili ko na mamuhay ng simple at walang kaaway. Maraming salamat Miss Gwen sa pagbasa ng aking kwento. Sana nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa mga nakikinig sa araw na ito. Wakas. Buti kaya mong mag-alaga ng 4 na bata at pag-aasikaso dito sa bahay niyo.